Simula na naman ang isang linggo mga kababayan kahit alamin na natin ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw mula kay Pag-asa Weather Specialist John Banalo. Magandang hapon po. Shoreline po nakaka-apekto sa eastern section ng Northern Luzon at ITCC naman po yung nakaka-apekto sa Southern Mindanao at Northeast Monsoon naman po sa extreme Northern Luzon. Specifically po, Northeast Monsoon o yung hanging amihan ay nakakapagdala po ng maulap na kalangitan na may mga kasamang mga pag-ambon at pag-ulan dito po sa Batanes, Cagayan at Apayao. Shearline naman po ang nakaka-apekto sa mga probinsya ng Isabela at Aurora. Ito po ay maaaring magdala din ng mga kalat-kalat na pag-ulan pero may kasama po itong mga isolated thunderstorms. Sa Palawan, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, ITCC naman po ay Intertropical Convergence Zone. Ito po yung lugar na kung saan nagmi-meet po yung mga hangin sa equatorial region or specifically from northern and southern hemisphere. Magdadala rin po ito ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog o yung thunderstorms. Sa Metro Manila po at sa nalalabing bahagi ng bansa ay maliwalas sa kalangitan po ang ating inaasahan, lalo na po sa western part ng Pilipinas. At may kasama pa rin po, or may mga tsansa pa rin po ito ng mga pag-ulan at mga isolated thunderstorms. Ito po ay mostly dala ng tinatawag natin na easterly. Wala po tayong binabantayan na bagyo at in-expect po natin na ito ay magpapatuloy hanggang sa susunod na linggo. Wala rin po tayong gale warning at pero inaabisuhan pa rin po natin lalo na dun sa extreme northern Luzon kung maliit na yung sasakyan pandagat natin ay mag-ingat pa rin po tayo. Matatapos po yung ating hanging amihan o yung northeast monsoon, ito po yung hangin na nangyayari sa northeast. So usually subtropical region po sa north ng Pilipinas yung pinanggagalingan ng hangin, kaya po ito ay malamig. So sa taas naman po ng subtropical region, yung polar region. At ito po yung inaasahan natin na magre-retreat sa usually po kung titignan natin climatological context ay usually March po ay start na nung mga mainit na panahon. So in-expect natin by the end of February ay matatapos na po yung hangin-hangingan. Pero nagva-vary pa rin po ito. Minsan po nag-extend, minsan first week ng March ay may humahabol pa po na tinatawag natin na surge nung hangin-amihan. Pero usually may mga times naman po na before mag-end yung February ay nagre-retreat na po yung northeast monsoon. At ang isa po sa dahilan kaya po mainit yung nararamdaman natin ngayon ay dahil po easterlies po yung nakaka-apekto o yung hangin na mas na-experience natin ngayon kasama po yung Metro Manila. Yung easterlies po, ito po yung hangin na dala nung pag-ikot ng mundo sa kanyang axis, sa kanyang yun sa mismong iniikutan niya. At yun po yung nagbibigay sa atin ng 24 hours na difference in day and time. Dahil po sa pag-ikot niya ngayon sa axis niya, yung atmosphere po ay sumusunod dun sa pag-ikot na yun. At yun po yung dahilan kaya may consistent na nanggagaling sa east yung hangin. Yung hangin na yun ay mas malakas po sa equatorial region at mainit po yung dala nito. Minsan naman po ay may dala rin itong mga pag-ulan, thunderstorms. Narito naman po ang ating top 10 na lowest temperature. Narito po ang ating update sa mga dam. Ako po si John Manalo from Weather Forecasting Center ng DOST Pag-asa. Salamat po. Maraming salamat Pag-asa Weather Specialist John Banalo.